Ang laki ng kita dito. 169,000 o higit pa. Grabe, no? So, ayan, sa isang lutuan, naglagay na ako dito ng asukal. Tapos, lusawin lang natin. Habang hinihintay natin na malusaw yan, comment ka naman sa baba kung saan ka. Mali mo, ikaw na yung susunod natin na mabigyan ng libreng electric hand mixer. So, pinakulo ko siya para pumait yung lasa. Tapos, ayan, tsaka ko nilagyan pa ng additional na asukal para naglalaban yung tamis at tsaka yung pait. Tapos, tsaka natin lagay yung tubig. Para kahit na lumamig siya, hindi siya titigas. Oo. Okay, tapos, hintayin mo lang siya na malusaw. Kasi mamumuo talaga yan eh. Normal lang yun. Pagka ganyan na yung tsura, pwede mong lagyan niya ng vanilla, pero optional lang yan. Pero kung gusto mong maglagay, o kaya pwede ka rin gumamit ng kalamansi. Kung anong gusto mo ilagay dyan. O kaya, wag ka na maglagay. Oo. Okay, basta malusaw lang yung caramelized sugar, pwede na yan. Pwedeng itabi mo muna yan kasi punta tayo sa next procedure. Ang ginamit ko dito, 10 piraso ng itlog, literal, pati yung puti sinama ko. Oo, pero karamihan kasi hindi niya sinasama eh. Pero syempre, ang sayang kasi pag di mo sinasama. Lagay ulit tayo ng vanilla. Ulitin ko, optional lang yan. Pwede kang gumamit ng lemon or kaya calamansi o kaya suka. Para hindi mo masyadong maramdaman yung lansa. Kasi, kasi tinry ko na rin. Pwede naman di ka maglagay. Kaya nga lang, merong aftertaste ng ano talaga, lansa. Pero sa akin kasi, mahilig ako sa malansa eh. Oo, kaya wala lang sa akin yun eh. Ayan, tinanggal ko na yung namumuo. Kasi pag di mo tinanggal yun, pagka naluto yung leche plan mo, merong buo. Oo. Di ko kasi sinala, di ba? Mano-mano yung ginawa ko. Pwede mong gayahin. Evaporated milk yung nilagay ko. Tapos next na nilagay natin dyan ay condensed milk. Malapot na gatas. Kahit anong brand pwede mo gamitin dito ha. Pero minsan kasi, lately ko lang na-realize, kahit ang tagal ko na nagluluto, may epekto rin pala sa brand. Kasi iba-iba kasi, di ba, Ricardong ginagamit din nila doon. Oo, napansin ko yun. Ayan, kailangan, wag mo siyang masyadong hahaluin ng bongga. Kailangan banayad lang paghalo para hindi siya bumula. Okay. Basta kailangan mag-complement lahat ng ano niya. Mag-incorporate. Complement. Okay, tapos gamit tayo dito garapon. Usually, ang ginagamit na lalagyan sa paggawa ng leche flan, di ba mga microwavable container, yun kasi ginamit ko dati improvise kapag wala kang yanera. Pero madalas talaga yanera, di ba? So, naisip ko kasi, gumawa ako ng dulce de leche, nagtitinda ako noon. So, naisip ko, itry ko kaya yung leche flan sa garapon din, lutuin. Dahil heat resistant naman tong garapon na ginagamit ko. So, ayan na nga. Sa recipe na to, 14 peraso ang nagawa ko. Tapos ganyan lang, kahina, sobra yung apoy mo. Pinakita ko na. Kasi hindi ako magaling magpaliwanag. I-steam mo lang siya ng 30 minutes. Siyempre, yung hina ng apoy or lakas, depende sa laki ng steamer mo. Oo. Don't you worry, kahit wala ka steamer, makakapagluto ka pa rin ng leche flan. Gamit ka improvise. Improvise steamer, ganun. Okay, tapos nung natanggal natin yung takip, lagyan na natin yung nilulaw nila. Yung ginawa natin caramel sugar kanina. Hindi ko na-edit, wag na natin ikat, ganun din naman. Hindi ako magaling mag-voice over eh. Kaingit nga minsan yung iba eh, no? Gagaling magsalita. Sana all. Okay, napakasarap ng recipe na to. Napaka-smooth. Bongga. Kaya itry mo na. Hindi rin siya sobrang tamis yung pinaka, leche flan niya. Promise, try mo na. Okay, ito na yung costing. Grabe, laki ng kita dito. Kaya itry mo na. Grabe, bongga. Sige na, goodbye, good luck. Love you.